2.5 million yung pinakamura, lahat ngayon sira na, puro gawang China at gawang Russia. Simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Hindi naman porket gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga super at operator natin. Hindi yung sasabihin ninyo, deadline na yan para humabol na lahat, meantime, bawal muna. Hindi naman yata makatarungan yun. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Welcome namin yung mga ating kaibigan galing sa Manibela na nagbababasa ng ulan sa labas at nagrarally. Kung hindi lang po maliit ito, in-accommodate namin kayong lahat dito sa aming tanggapan. Pero natutuwa ako at naging bahagi kayo ng pagdinig ni Senator Tulfo. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan, at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito Nung ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon, Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsihin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura, lahat ngayon sira na, puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon. Pinagkahuyan na rin yung mga nasira. Kulang nga ng paghahanda. At bilang panghuling punto, Mr. Chairman, sa halagang 2.5 million kada isa, saan naman kukuha ng pambayad nun yung operator o yung driver? Kahit anong computation ang gawin ninyo para mabayaran yung buwan ng hulog sa isang PUV na 2.53 million ang halaga, kahit maganda ko ba yung driver, kulang po ang 24 na oras ng pamamasada para mabayaran yon na may kita pa rin yung operator at yung driver. Ang solusyon dito, Mr. Chairman, sa panig naman ng ating gobyerno, mulat mula ang solusyon naman dito, pinansyal Paano nyo mabibigyan ng sapat na kakayahan ang PUV, driver at operator para mabili itong sinasabi nyong malinis, moderno, mas maayos at mas maganda? Hanggat hindi po sapat ang financing, kahit anong puwersa nyo na magkooperatiba yan, para lamang makabili ng mga sinusubo ninyong galing China at galing Russia, hindi po talaga uubre. At isa pa po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspende ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspendihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito. Buwang pag-asa ko, Mr. President.
Dahil na rin sa mga naging posisyon ng Pangulo sa kanyang zona, partikular kaugnay ng Pogo, may isang bagay na pinakita si Pangulong Marcos kahapon. Siya'y nakikinig at siya'y sensitibo sa pulso at opinyon ng ating mga kababayan. At bilang inyong mga kinatawan sa Senado sa pangunguna ni Chairman Raffy Tulfo, paparinig natin at ihahatid natin sa kanya yung pulso, pananaw at posisyon ng mas nakararami nating kababayan na ipagpaliban muna ito. At sana, dinggin niya tulad na naging posisyon din ng Senado sa Pogo, yung ating posisyon, kaugnay nito, nang hindi na kailangan intayin pa yung susunod na zona. Kasi kaisa nyo ako, Mr. Chairman, at suportado ko ang posisyong yan. Kung inyong iyahain ng resolusyon, kahit po sa darating na linggo, yan ay resolusyon lamang naman po. Kapag ka makakuha tayo ng mayoriyang pirma, tutulungan ko kayo makakuha ng mayoriyang pirma, agad naming maipapasa ang panawagang ito ngayon o sa darating po na linggo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po sa inyo lahat. Yes, definitely, absolutely. Ako po ay magpahain ng resolusyon para isuspindihin po itong PUV modernization program, and susuporta naman po ako ng mga kasama ko Senado, majority, and even the Senate President, then so be it. Suspendido muna. Pero mukhang malungkot po kayo nung marinig mo suspendido. Mukhang malungkot ka, sir. Mukhang ganun ka. Bakit po kayo nalungkot? Ba't kayo nalungkot nung nabanggit yung suspension? Para kayong na-bankrupt? Your Honor, unang-una, nirerespeto po natin yung nailahad ng ating Senate President. It is fair for everybody to speak kung ano po yung gusto nilang sabihin, and nirerespeto po namin yon. So, kung magkakaroon po ng resolusyon, yung ating Senado, yun po ipaparating natin sa ating Pangulo para malaman po niya yung sentimiento po ng ating mga kasamahan dito sa Senado. At sa parte naman po ng DOTR, we will always maintain po yung aming naiparating sa ating Pangulo, at consistent with what we have been doing. We've been giving fair, accurate, and proper information to our President based on what we've felt and we've seen sa buong bansa sa pag-iikot namin and hearing the sentiments of the majority of our transport leaders. Salamat po, Your Honor. Yung sinasabi niyo po majority dahil when you say yes. Sabi mo mapapakinggan yung majority ng mga operators. Ito mga majority ng mga operators, ito po yung mga kakampi nyo, nakuha nyo yung loob for whatever reason, pero marami pa rin po ang mga tutol. In fact, even mga taga-LGU, tulad ni Senator Chis pa, ang governor pa siya, tutol siya. Ayaw niya papasukin yung DOTR, ayaw niya papasukin itong modernization program. Anak na mismo ni President Duterte na si Sara, mayor ng Davao at that time, ayaw niya pumasok yung modernization program sa Davao. Anak na mismo ni Presidente ito. Diba? So dapat kumbinsin niyo muna yung mga taga-LGU, tulad din ni Governor Chis Cordero, bago kayo sana magpatuloy sa modernization program niyo. So hindi talaga napagplanuhan, hindi na pag-usapan, hindi na pag-isipan. Talaga minadali po ito eh. Minadali ito. Yeah. Yes, sir. If I may po, we will duly take note all yung observations po and the recommendations and the suggestions here, Mr. Chair. And please allow us to discuss with the Secretary, and then we will submit the report, Mr. Chair. Yes. Pero talagang nobody can stop me now, especially na narinig ko kanina, nagsalita yung Senate President namin na he will support kapag ako mag-file ng resolution para i-suspend muna itong modernization program na ito para sa kapakanan ng lahat. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead, Asik. Mr. Chair, Carla. makikiusap resolution na gagawin. Hindi naman po kami tumututol doon, pero baka po pwedeng isama sa resolution kung paano din po ang mga hulugan o mga loan ng mga cooperatives na nag-respond doon sa modernization, kung ano magiging take ng mga, paano din ba ma-hold or anong take ng mga bangko doon sa resolution na gagawin. Kasi may mga co-ops na po na marami na pong loan sa bangko. So baka mapasama po sa resolution kung paano din po ang pag-treat sa kanila. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chairman, pag sinuspende po ng Pangulo yan, yung mga ongoing, yung mga napwersa o voluntaryo ng sumunod dito, malaya naman po silang ituloy yung ginagawa nila, pero dahil din dito, malaya din po silang ipagpaliban ito. Ulitin ko, yung isang kooperatiba po namin, 100 milyon ang inutang, lugi na po ngayon. Kailangan nga po kasing i-review hanggat hindi klaro at maliwanag. At yung binabanggit naman po ni Yusek, kayo yata Yusek Ortega, na ang concern ninyo sa pasahero na maayos yun, anong tingin nyo sa amin? Di namin gusto yun?
Tingin nyo ba gusto namin mamatay, maaksidente yung mga pasahero at hindi maging komportable? Tingin nyo ba ayaw naming aircon yung sinasakyan nila tulad namin at hindi walang aircon? Ang tanong, hindi naman porket gusto ninyo, agad-agad magagawa ng mga super at operator natin. Gusto naman talaga natin yun. Ang tanong, kaya ba nilang bayaran yung mahal na jeep na gusto nyo? Magkano pinakamura? Can you answer me, sir? How much is the cheapest modern jeep that you're providing for our drivers right now? Cheapest, sir, and where is it made? Yung cheapest po for class 2 or 3 is around mga 2.2 million po at umabot po to almost 2.6. Yun po yung mga gawang China at meron po tayong gawang China, Korea. Exactly nga po. Wala doon sa presyong yon yung gawang Pilipino. Magkano po yung buwan ng hulog sa isang jeep na 2.5 million, 2.6 million, sabi nyo? Magkano po ang down payment? Magkano po ang buwan ng hulog? Kayo po, dapat alam nyo po yun. Dapat masagot yun ng diretsyo yan, ha? As per info po, yung mga depende po sa 7 years or 6 years na ina-attain nila, mga 25 to 30,000 po. Magkano po ang down payment? Ang down payment po, yeah. 5% po. Sir, ang buwan ng hulog, magdedepende yan kung magkano ang down payment. Pag nag-down payment kayo ng 50%, edi mababa ang kada buwan na hulog nyo. Kung 5% ang down payment nyo, edi napakalaki ng buwan ng hulog nyo. Hindi ako maniniwalang sa 2.5, 30 mil ang hulog kada buwan kung 5% lang ang down payment, ha? Give me, sir, the actual computation. Game, 2.6 million, 5% is 130,000 down payment. O yung balance ng 2.6 million na 2.44 million divided by 5 years, magkano ba yun? Sir, ayun, Mr. wait, President, who are you, sir? Mr. President, my name is Ed Cumilla po, Metro Comet Transport Service Cooperative representing the Tindi Calabarzon. Sir, wag muna, sir. Tinatanong ko, gobyerno. Kung pinlano nyo ang programang ito, ano yung nakikita nyong window of down payment? Hindi naman po pwedeng negosasyon lang to sa party nila. Kayo po, ano yung programa ninyo ng financing na iaalok nyong abot kaya sa ating mga chopper at driver? Okay, bago nyo sagutin yan, I would like to recognize the presence of Senator Tolentino, our Majority Floor Leader, Senator Tolentino. Sir, what is the down payment and monthly in your program? Yeah. Huwag depende sa kanila, kayo naman. Dapat may chart kayo nito eh. Yes, sir. Please. Mr. Chair, may I be allowed to answer the query Go of ahead. the Chairperson Senate Guaris. President? Sir, before you answer, what is the role of LTFRB in the financing aspect of the PUV modernization? Kayo nagbibigay po ng prangkisa sa kanila. Alam ko yun. Yes, Mr. Kayo Chair. ginagamit para sakalin sila na kung hindi maporma yung kooperatiba, hindi kayo sumunod sa modernisasyon, hindi na namin kayo bibigyan ng prangkisa. Ano ho ang papel ninyo kaugnay ng financing? Mr. Chair, Yes, please. kami po ang nag-i-endorse ng equity subsidy na ibibigay ng gobyerno sa bawat jeep na mag-avail ng Narinig ko na rin yan. modernization, Magkano yung equity subsidy which is nyo? 280,000, Mr. Chair, per unit. Magkano po ang pondo ninyo para dyan? For now ho, ang pondo namin is 1.3 billion po. Ang Magkanong binigay. unit ang kaya nyong pondohan at bigyan ng equity share? Ilang unit po? Ikumpara nyo sa ilang libong jeepney na gusto nyo i-phase out lahat. Magkano po yung budget nyo para sa equity share? Yung sinasabi nyo mahigit 1 billion, i-divide nyo ng 200, magkano ka mo? 30,000, 80,000, o ilang unit po yun? Sir, dapat automatic yun, di ba? Pinapatupad yun na yung plano eh. Nasa gitna na tayo ng programa eh. Hindi ba dapat? Ito yung pondo. Congress, kailangan namin ng 10 billion para yung 50,000, 80,000 jeep, 1 milyong jeep, mapalitan natin sa loob ng 3 taon. Di ba? Automatic dapat yun, sir. So tell me, how many jeepneys does your fund or can your fund provide na may bibigyan kayong equity contribution? Your Honor, if I may be allowed while they're looking at numbers. Sir, please. For next year po, ang DOTR was asking for 4.9 billion pesos. This is an amount equivalent to staggered po yung ating i-modernize na almost 150,000 because the modernization of the vehicle po will end up to 2030 po. It's like 25, 26, 27. So mga 6 na taon po yon. So ang ginawa po naming hinihingi sa ating mga kaibigan sa Senado at Kongreso is the amount na in-stagger po or hinati po in 6 years yung 150,000. At saka po, yung dami po next year will not really be
as equal sa 6 years, ngunit parami po yung requirement, kaya po palaki po yung hihingi namin. And with due respect po, your Senate President, yung hiningi po namin is just enough na alam po namin na mag-modernize sa ating transportation sector. Thank you po. Then, sir, let me ask you this. 230, sir, 280 ang equity. Mas malaki pa. So, 280,000 times 150,000 kamo ang jeep, di ba? Tama. Tama po ba yung figure? Sabi niyo po, Yusek, 150,000 ang jeep. Sir, ang sabi niyo po kanina, 150,000 ang jeep, di ba? Yes, Mr. Chair. Times 280,000. So, Yes. magkano na po ba ang pondo ninyong ina-allocate sa modernization para sa equity mula nung nagsimula itong ginagawa nyo? How many billion? You talked about 1.8 billion kanina. So, may pondo ba bago nun? May pondo bang sumunod nun? Sa kabuuan po, magkano? 20. Sir, again, these figures should come automatic to you. The total amount of money you need to provide equity contribution for 150,000 jeepneys is 42 billion. So my question is, how much have you allocated since you wanted to phase them out and have been implementing this phase out? Nakakamagkano na po kayo, sir? As per info po, since 2018 po, umabot na po tayo ng 4 billion sa paghingi po from Congress for equity subsidy. Just to clarify lang po, with your sir. honor, Mr. Congressman. Ganito po yon. Kasi po, since nag-start po yung modernization sa previous administration, we noticed po yung pag-acquire po ng modern vehicle was not a big number kasi po there was one major concern ng transport sector. Lagi po na-extend yung deadline. So yung pagbili po ng ating mga transport sector or pagsuporta po ng certain banks, parang bitin po because they are not sure na matutuloy po to. Pero po nung naging firm po at nagkaroon po ng final decision ang ating gobyerno na April 30, this is what we felt and we saw. Nagkaroon po ng resurgence ng interest from financial institutions at yung ating mga transport sectors, sila po'y kumakatok na sa mga bangko for their modern vehicles. That's why yung pag-modernize na amount po before was not that high because it was a real number na konti lang po nag-avail. I think mga 7,000 lang po. But for the next years, we feel po na parami na po na parami. That's why we will be asking a certain amount. With the permission of the chairman. Kung bahagi ng programa ang equity donation contribution ng gobyerno, 280,000 is approximately 280,000 divided by magkano? 2.6 million. Di ba? Sabi nyo, that's about 10% down payment. Di ba? So, kung 150,000 na jeep yan, 42 billion ang kabuuang plano nyo, bakit hindi nyo isabay yung phase out? Depende sa pondo na meron kayong ia-alok sa mga magmamodernize. Hindi naman po pwede, sir. Deadline na to. Dapat gawin nyo na mas maraming gagawa nito nang wala naman kayong binibigay na equity contribution, hindi naman to unahan din. Now, if that's the amount you need, sir, 42 billion, stagger it for 6 years, as you said, until 2030. So, 40 billion divided by 6, kung ilang jeepney man yun, times 280,000, yun lang din po ang i-modernize na muna natin sa kada taon. Hindi yung sasabihin ninyo, deadline na yan para humabol na lahat. Meantime, bawal muna. Hindi naman yata makatarungan yun. Yes, sir. Tama po kayo, Mr. Senate President. Kaya po yung modernization, para po, will be clear po, will not happen this year. As in, when I say modernization, yung parang they are obliged to modernize their vehicle. Ang tatapusin na po muna natin is the LPTRP, which will be 3 years, 24, 25, 26. Pagdating po ng LPTRP, meaning yung route rationalization, doon na po papasok yung pagmamodernize nila ng vehicle. So tama po kayo, they are not obliged to buy the modern vehicle now. But pagdating ng LPTRP, which will be at least by 2027, doon na po sila magpapalit from traditional to modern, and that will be the time po na hihingi po tayo from Congress for the bigger amount of equity subsidy for the last 3 years of the program. Pero ngayon po, it is just an amount of 2.6 billion dahil hindi pa po ganun karami ang nagpapa-modernize. Now, may I ask now our friends from the transport sector, ito ba ang pagkakaunawa ninyo na hindi pa nyo kailangan talaga gawin to?
Ewan ko kung sino kailangan sa mga Si Miss Sembrano. Good afternoon, Honorable Senate President Senator Escudero, at saka yung si Senator, hindi ko kilala, Tolentino, at saka si si Senator, hindi, sumungo Ejercito. Ang sa akin kasi kanina, yun ang sagot ko sa tanong ni Idol Senator Tolfo na ang tanging hiling natin sa panahong ito para maisalba natin ang krisis na kinaharap ng ating mga operators sa transport sector, nag-modernize man o hindi, sumama sa programa, ay isuspend muna itong programa na to. Kasi maraming libu-libong mga operators at drivers na napilitan talaga. At sa tingin ko, 1 to 5% lang ang naging masaya, yung nakakickback lang sa programang ito. So kaya yan ang hiling natin na isuspend muna or ibasura muna itong DOTR 2017-011 na ina-approve at pinamadali ng Duterte administration noong last administration, at saka consistent kami na ayaw talaga naming sumama. At saka salamat din sa sinasabi ng ating Senate President na suportahan niya si Senator Tolfo na isuspend talaga ito. Isang malaking pasasalamat sa amin. Nagagala kami na sana po ma-realize ito. At saka isang hiling lang namin dagdag sa kay Senator Tolfo at sa kay Senate President na ibalik na ang 5 taong prangkisa while isuspend ito. I-renew na agad. Maraming salamat po. Mr. Chair, Mr. Chair. may I be Mr. Chair. Recognize. Mr. Chair. Kanina nakapagsalita ka Mr. Kumia, ibago naman. Mr. Chair. Si Mr. Borata. Is that yun name, Mr. Borata? Philip Borata. Go ahead po, sir. Thank you very much, sir. No? Your Honor, Idol Arapitol po. At saka sa mga senador natin ngayon dito. Ako, sir, pumunta ako sa inyong opisina noon na para humingi ng tulong kasi yung nagpa-consolidate kami, pero nag-file ang aming corporation sa amin ng 38 counts of carnapping. Kaya sa takot namin na baka lumabas ang resolusyon sa piskalya, pumunta kami sa inyo, humingi ng tulong dahil dito sa malaking problema namin sa aming korporasyon na pinasukan. Nag-consolidate kami dahil naipit kami sa deadline. Pero hindi kami nakakuha ng secret registration kaya nag-attach kami sa Churet Corporation. To make the story short, nandito kami ngayon sa 38 counts of carnapping na pinapile sa amin. Yung sasakyan namin na sa amin, kasi ang usapan na kami magmamanage sa sasakyan namin, kinukuha nila, inaangkin nila na sa kanila daw yun dahil sa kanila nakapangalan yung corporation. Pero yung gastos, yung franchise ay sa amin. Gusto lang kunin yung mga sasakyan sa amin. As of now, nakuha na nila sa amin yung 22 units. Out of 44 units, nakuha na nila sa amin yung 22 units by yung iba by force, yung latest by Repleven, Repleven, at saka dito dumagdag pa sa problema namin. So sir, Mr. Boratam, nasaan po yung kaso? Pinailan kayo ng carnapping at sino po nag-file ng... Yung nag-file sa amin ng carnapping, si Churet Corporation, kasi yung corporation na ito, yung limas na yung may-ari, yung nasa tawag nito sa corporator nila, yung asawang lalaki, yung asawang babae, at saka yung anak. Nasaan po yung kaso, sir? Nasa piskalya pa lang, hindi pa naumusad, wala pang resolusyon. Kaya at that time, pumunta kami sa inyo. Okay, sige sir. Ngayon, dito, yung bitaw head sa Bacolod, hinuli yung mga sasakyan namin nakabiyahe at saka in-impound. Pagkatapos impound, kinabukasan, ito na over niya siya sa Churet Corporation dahil sabi niya, may mga statements siya na isa raw akong notorious daw na baka isa akong notorious na karnapper sa Bacolod at saka yung mga sasakyan nakapangalan sa amin. Hindi man lang siya nag-imbestiga na nag-consolidate kami, nagpamasok kami sa programang ito. Kaya dito ngayon, naging biktima kami. At saka isipin mo, Senator, Your Honor, pati yung aming sasakyan na luma na tradisyonal, itinransfer namin sa kanya sa pangalan ng sulat kasi hindi na kami magbiyahe pag hindi nakatransfer dahil nakakonsolidate kami. Isip-isipin mo,
ay yung iba naming unit, ayaw niyang iparehistro. Kaya yon yung isang operator namin, nagtangkang magbigti, uminom ng Sonrox. At saka, sorry. Saka, ayaw niya kami, dahil ayaw sumunod sa gusto niya. Ngayon, gumasto kami ng milyon, halos lahat, ginagawa niya para maipit kami. Yung bitaw head sa Bacolod, kinuha yung sasakyan. Isipin mo, wala, sabi ng LTFRB, wala siyang kapangyarihan na mag-impound at saka kumuha at saka ito na over yun sa Surat Corporation. Para siyang police, para siyang may court order na ginawa yun. Isipin mo, to be honest lang, in fairness sa mga tradisyonal, dahil lang daw yun sa wala kaming business permit sa city. Pero isipin mo, to be fair, yung mga traditional jeepneys na tumatakbo sa lansangan doon sa mismo sa ruta namin, walang franchise, walang restro, walang insurance. Bakit hindi hinahuli? Kami lang talaga ang personal. Kasi may utos ito sa korporasyon. Para siya na yung police power ng korporasyon. Ginamit niya yung posisyon niya as bitaw head para sa amin. Mr. Morata, okay. Pagkatapos ng hearing na to, you can come to my office and then pag-aralan ko para kita matulungan dun sa kaso mo. Yes, thank you. At least nagkaharap tayo ngayon, I'll make sure. And then since ang pinag-usapan natin yung modernization program dahil maraming tumututol, then palagay ko I can get a majority support from my colleagues the pagpapile ko ng Senate resolution para isuspend na itong PUB modernization program na ito. Mr. Chair, Senator with your indulgence, maganda po naman yung mungkahi po ng Senate President Escudero. Pero now it seems that now that we are after this hearing, marami pa talagang problema kinakailangan ayusin. But hindi naman po tayo tutol sa modernization per se. Kasi kung ito'y magiging maayos, magiging epektibo, lalo na ngayon that we are pushing for mass transit, dapat nga po, sabi ko kanina, consolidated, coordinated po ang mga rota ng buses, ng jeepney. Ang akin lang pong siguro naisip, Mr. Chair, that while we are still fixing the consolidation, the rationalization of the routes, na ito talagang masilimuot pang problema, sana po maiayos muna ito. Tapos yung supply problem, and yung pong huling binanggit ng Senate President natin kanina, is a financing scheme will be the key. Kasi po, Mr. Chair, yung 2.5 to 2.8 million, napakalaki po nun. At kung hindi natin maiayos ang financing scheme po nito na maging affordable at kaya po ng mga operator sa jeepney drivers, ay hindi po ito magte-take off. And I think those three. Now again, consolidation, rationalization of the routes, kailangan maiayos po ng LTFRB, DOTR, yung supply at yung pong huli, yung financing scheme po ay magiging role po ng ating mga government financial institutions. While we are in the process of fixing all of these problems, ay palagay ko, tama naman po ang mungkahi. Mr. Chair, I will support your resolution together with the Senate President that we suspend temporarily while we are fixing, the government agency is still fixing all of these three problems that I have identified. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Ernesto. Senator Tolentino. Mr. Chair, I associate myself fully with the motion given by the Senate President and the supplemental motion given by Senator Ejercito. Naniniwala po ako na marami pa palang butas na dapat ayusin. Halos kilala ko po lahat ang personalities na naririto sa habang panahon ko po, sila Boy Vargas, sa habang panahon ko po sa lansangan, nung ako po ay MMDA. So naniniwala po ako ngayon that it would now appear that this is a bureaucracy-initiated crisis seeking a bureaucratic solution. So sa ngayon po, yung mungkahi ni Senate President, nagmula po sa mungkahi ni ng ating chairman, Senator Tulfo, ay aking pinapangalawahan yung motion ni Senator Ejercito na suspindihin muna ang Jeepney Modernization Program. In the meantime, while all other heads are looking for the appropriate formula to seek ways to end this bureaucratic-made crisis. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. So, taking into consideration the motion of the Senate President to consider this matter for further study, the Chair deems it proper to suspend this hearing, and therefore, I will file a resolution to suspend the modernization program. So, wala na po na
na PUB modernization program, suspended po muna yun. Wala na po. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jerzan Tamaray, tama lang si PBBM na pinili si Escudero para maging Senate President, PUV suspension is nice decision. Pahayag naman ni Rosalina Rehis, hindi dapat mawala ang jeep dahil simbolo yan ng Pilipinas, tangkilikin ang sariling atin. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ray Buising, galing mo Senator Cheese. Nalungkot si Guadiz dahil nawala ang bilyon na makukurap niya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.